3:16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katuwiran upang mga tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangapan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. 2 Timothy 3:16-17. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng lahat ng kanyang gawa ay naayon sa Diyos. John 3:21. John 3:16. Pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. John 1:14. Romans 8:9. Subalit, ngunit kayo hindi na sa laman kundi na sa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Romans 8:9. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. 1 Peter 5:8. Yan. Hindi ko pa na-memorize yung Corinthians. Pero sinend ko na yan no? Sige, next naman habang naghihintay. Yan, naka-live na tayo so naririnig na tayo ng Sino next? Kayo dyan, Sai, Tol. Sige. Wait lang. 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagkasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkamang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. Simula ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita ay naging tao at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa kanyang tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sunod. First Romans 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sino man walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Sige. Sino pa? Jamie, ikaw. Second Timothy chapter 3 verse 16-17. Okay. Ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos at papakinabangan sa
tuturo, pagsaway, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. John 3:21. Sapagkat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahiyag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sunod, John 1 and chapter 1 verse 1 and 14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay ang Diyos. At sa simula ay ang salita at ang salita ay Diyos. At sa simula ay ang salita at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans chapter 8 verse 9. Subalit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung sino man ang nasa espiritu, tama ba? Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ni Kristo ay ng Diyos. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit, kung wala sa inyo ang espiritu ni Kristo, kayo'y hindi sa Kanya. 1 Peter chapter 5 verse 8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na iyong kaaway ay gumagala na tulad ng liyong ang diablo na iyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala, naghahanap ng kanyang malalapa. At umuungal at humahanap ng kanyang malalapa. Okay. Parang andyan si Lola. Amy. Parang may narinig akong pumasok ata sa inyo. Andyan ba? Ayan, sige. Sige po, hello, good afternoon. So, Friday na ngayon. At ito yung huling araw, no? And kanina nag-chat po ako na basahin nyo na rin hanggang 21. Kasi baka po mahaba yung oras para sa 12, 13, 14. Pero ayun lang, praise God, bigla lang din may mga pumasok noon na mga pag-aaral, verses, mga paalala dito sa 12, 13, 14. So I think magpo-focus lang po tayo dito sa verse 12, 13 at saka 14. Okay? Sige po, so basahin natin muli yung siguro magsimula tayo sa 10, no? Sa verse 10 para lang magkaroon tayo ng malawak na pagkaano. Sige ma'am, pwede pakibasa ma'am. 10 hanggang 14. Ay. Okay. Lucas 2, verse 10.
Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." 14 lang. Yan, sige. Okay. Thank you, ma'am. So, once again, good afternoon po sa lahat, pati po sa online, sa mga makakapanood nito, at sa mga kasama natin dyan sa online. So, bago natin formally simulan pag-usapan po yung 12, 13, at 14, tayo po ay manalangin muna. Let us commit this time. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa paghahayag mo po ng iyong katotohanan at pagbibigay sa amin ng iyong salita. Tunay nga na ito ang patuloy na nagtuturo sa amin at nagsasanay sa amin at nagsasaway at nagtutuwid sa aming mga kalikuan, sa aming mga kasalanan. At salamat dahil kami po'y hinugasan na sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesucristo. At patuloy na kumikilos sa aming buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya nagpapabanal sa amin. Panginoon, ikaw po ang salamat dahil ikaw ang naghahanda ng puso ng bawat isa. Lalo na po sa pagkakataong ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita, na tunay ngang tatanggalin mo po, Lord, yung mga bagay na hindi kaaya-aya at hindi po makakatulong sa buhay namin. At tunay ngang daragdagan mo pa, Panginoon, yung mga bagay na kailangan namin at nararapat sa aming pamumuhay dito sa mundo bilang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil yung salita ay matamis na mensahe para sa iyong mga anak. At ang iyong salita ang siyang patuloy na magpapalago sa iyong iglesia dito sa Kapkaben, O Lord. Salamat, Panginoon, ikaw ang purihin. Ikaw lamang, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, magsisimula tayo sa, siguro balikan natin yung 11, no? Yung verse 11. So, sabi po dito sa verse 11, sapagkat, no, ito yung magandang balita, no? Ito yung magandang balita. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. So, mamaya, sa 12, 13, at 14, mabibigyan natin ng, although I know na alam nyo na po to, pero napakahalaga na maalala or paalalahanan po tayo dito. Alam po natin kung saan po tayo iniligtas, no? At ano yung pagliligtas na ginawa po ng Panginoon sa bawat isa, no? At again, ito ay ang proclamation ng anghel, no? Sa mga pastol na nandun sa lupaing iyon, at ang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon, ay ipinanganak na. So yun yung magandang balita. And then, papatuloy po tayo sa verse 12. Sabi po dito, ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Okay? So, bago po ako magbigay ng komento dito, gusto ko muna pong marinig din yung bawat isa sa inyo po mga napag-aralan, no, dito sa verse 12. At mamaya, I suggest, no, may mga tanong po ako mamaya. I suggest na lahat po tayo ay magsalita. Ayan. Anyway, bago yan, so
Pakinggan ko po muna kayo. Verse 12 muna. Verse 12. Anyone? Yung mga nag-aral, no? Yung mga, i-share nyo naman po yung napag-aralan ninyo. Sige, si His Community Church, yung naka-off-cam na His Community. Joke lang po. Sige, tol. Ikaw, tol. So, sa 12, no, medyo mahirap kasi ito eh. Kaya wala talagang masabi yung marami. Dito na lang muna dun sa ano. Yung ito ang magiging palatandaan nyo. So, yung makikita ng kanilang mga mata na kanila nang narinig doon sa mga previous na verse na nabasa natin. Ayun ang magiging palatandaan para sa kanila na ito ay nagmumula sa Diyos. So, ano lang, ang masishare ko lang is signs and wonders, gaya nga nasabi ni Rael, no? Ano siya, tawag dito. Ito ay may natatanging tawag dito, purpose. Ano ba yung purpose? Natatanging purpose na yan yung, ang ganda kasi yung pagkakasabi mo nung Sunday. Ano yan yung para sa natatanging, parang yan, ano yun, tal? Natatanging tagpo para sa natatanging, o nga, no? Basta yun yung parang nare-remind lang rin sa akin dito. No, though sinabi naman, 'di ba? Ito, ang ganda ng pagkakalathala sa ang Biblia, no? Tapos merong tutuldok. Matatagpuan nyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So, nakita ko dito yung how straightforward. Kumbaga, when the Word of God declares a truth, you don't need parables. Hindi mo na kailangan ng parables to confirm the truth. Well, parables are to illustrate, no? Pero when you know the truth, yun talaga yung yun yung katotohanan tungkol dito. Kaya maraming ministry ngayon na hindi naman talaga tunay na ministry na para sa Diyos. Actually, para sa kanilang kaluwalhatian yung ginagawa nila. Yung alam niyo yun, yung parable, parating nilang, kumbaga, meron silang high view sa parable. Ibig sabihin, if you have high view in the parable, mga parables, hindi yun nangangahulugan na ikaw ay pinagpahayagan ng salita ng Diyos. Sapagkat, di ba, sa anong bagay ginagamit ng Diyos ang parable? Na para dun sa mga nakakarinig, pero hindi naman tunay na nakakarinig. Para dun sa nakakita, pero hindi naman tunay na nakakakita. Sapagkat ang kanilang mga puso ay, may kalyo na. Kumbaga, kalyo ba? Yung matigas. So, dito ako nahihiwagaan, pero hindi naman na talaga hiwaga sa atin. Sapagkat alam na natin yung tunay na essence ng salitang hiwaga, no? Ang hiwaga ay ipinamalas na sa atin ng Diyos. Ipinakita niya na to. Pinagpahayagan na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. At ngayon tayo ay fully submissive, no? Gaya ng mga anghel na mapag-uusapan din natin mamaya. We are holy, no? Not ibig sabihin, angels are holy. Actually, they are most holy nga kasi nandun sila sa most holy place. Pero you are also holy
because hindi dahil sa iyo, not of your own merit, but the Spirit that is living in you, yung sinabi natin kanina sa Romans 8:9. Yun yung nagpapabanal sa iyo. So, may kabanalan sa salita ng Lucas 2:12, no? Sapagkat ito ang magiging palatandaan. So, ano bang palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos? May espiritu ka ng Diyos. Binuhay ka na ng Diyos. So, yun lang yung naano ko dito sa Lucas 2:12. Ayan, praise God. Actually, Tol, yun yung tanong ko actually. Nabanggit mo sa huling mga sentences. So, bago po ako, since nabanggit naman ni Kuya, bago po ako dumako doon ay yun nga, yung palatandaan po kasi, no, kung titingnan po natin sa history, pag sinabi po nating history, sabihin natin yung Old Testament po, no, lagi po talagang gumagamit ang Panginoon ng palatandaan. So, kung makikita nyo po yung mga cross-references nyo po, no, sa ginagamit po natin na Bible app, makikita nyo doon yung mga different po na mga tagpo na kung saan nagbibigay ng palatandaan ng Panginoon. So, bakit ba gumagamit ng palatandaan ng Panginoon? So, simply, upang mapatunayan po doon sa mga sinasabihan niya na totoo po yung sinasabi niya. Okay? Si Tita Susan natatawa. Sorry, Tita. Okay lang po yan, Tita. Hindi niya siguro tawag dito, yung camera, mabalik sa niya. Okay lang, Tita. Anyway. Balik po ako doon. Ano, Tita? Di ko alam magbalik. Napindot ko. Lang po, pindutin nyo lang yung screen. Tapos parang may makikita kayong, pero medyo mahirap yung sa Skype eh. Sige lang po, lang yan. Tuturuan ka ni Ara Joyce pag uwi nyo po. Anyway, yan po, balik po tayo. Yun doon nga sa mga palatandaan. Ginagamit po yun ng Panginoon upang may pakita talaga, mapatunayan na totoo talaga yung mga sinasabi niya. Although, ang Panginoon po natin ay tapat. Diba? Tunay nga pong tapat ang Diyos. Pero yes, ginagamit niya yun. Pero dito po nasa verse 12, kumbaga, alam niyo yun, kung pwede kong sabihin, gamitin yung word na napaka spoon feeding ng Panginoon sa mga niligtas niya. Ang isa din nakita ko dito is yung, grabe yung, alam mo yun, yung parang ikaw na yung nagbibigay ng pabor, ikaw na yung nagbibigay ng something, ikaw pa yung, dito. Alam mo, na-imagine niyo po ba? Ito, yan, no? Tapos ito, ganito, ganyan. Alam niyo yan, in which ako minsan, hindi naman sa pagano, pero parang nakaka-relate ako sa gantong, alam mo yun, pag may ginagawan ka ng, binibigyan ka ng pabor, kumbaga ikaw pa yung ginagawa mo lahat para sa kanila. So naramdaman ko yung ganong yung alam niyo yung, di ba? Pinanganak ng tagapagligtas. Dito niyo siya makita. And one of the amazing thing dito is napaka-distinct. Pag sinabi nating distinct, yun nga, natatangi na tagpo or natatangi na senyales or natatangi na palatandaan. Kasi kung sasabihin, di ba, kung sa normal na bahay, siguro dati sa mga bahay sila nanganak, hindi ko po alam yung custom dati sa panganganak nila, siguro sa mga bahay, di ba, na parang isipin natin napakahirap. Pero ito, very, very easy to find. Parang ganun ba nung sa sabsaban. And sila bilang mga pastol, alam nila kung nasan yun. Very easy for them. Di ba, nakita niyo yung pag-set talaga ng Panginoon ba? Ako nakita ko dito yung pag-set ng Panginoon na napakadali or kumbaga convenient para sa kanila. Biruin nyo, actually hindi po pinanganak, hindi tayo sure kung pinanganak talaga siya sa sabsaban, but doon lang po siya inilagay. Okay? Kasi nalabas na siya eh. Pero yung actual na panganak, hindi natin alam. Basta sa daan papunta nila sa Bethlehem, sinabi doon na dumating na yung kapanganakan ni Maria. And then doon nilagay doon sa sabsaban. And you see, nakita niyo po yung setting, sabsaban, pastol, field, no? Field, di ba? Very familiar to them. So, napaka-amazing lang na makita natin dito, in which ako din po kasi
hinahanda, ay, lalo na yung Acts, yung pag-aaral ko po sa libro ng mga gawa or ng Acts, doon talaga nakita ko yung grabe talaga yung overwhelming na pagplano, pag-set in place lahat ng Panginoon, pati yung mga nangyari, yung, di ba, yung Pentecostes, yung event, di ba, yung mga tao, yung pagsasalita nila sa mga wika, all those things ba, no? Sinet talaga yun ng Panginoon lahat. And it's the same thing na nangyayari dito sa verse 12. Yung pag-set ng Panginoon na madali nilang makita yung palatandaan na kung nasaan po yung ipinanganak, no, na tagapagligtas. Nasa sabsaban. Very distinct, very easy to find. No? Pero, sa salita po na palatandaan, ito kasi ako ang nakita ko din po dito, nakita nila yung yung tagapagligtas. Binigyan sila ng palatandaan na makita nila yung tagapagligtas. And it's the same thing din. Kahit ngayon po, binigyan din po tayo ng palatandaan. Binigyan din po tayo ng palatandaan para makita natin yung tagapagligtas. At palatandaan na masabi talaga natin, nakita natin yung tagapagligtas. So actually, yun yung sinabi ni Kuya, yung huling mga sentences niya, yung maging po sa kaligtasan natin ay may palatandaan din po tayo. No? Hindi siya kumbaga parang, sige isipin mo lang na ligtas ka. Hindi. Pero meron talagang, paano ko ba ito ilalarawan? Literal, physical, or alam niyo yun yung tangible. Sabi natin gano'n, yung tangible or yung visible na palatandaan na tayo po ay ligtas. Na tayo po ay niligtas. Na tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan. No? So yun po yung gusto kong itanong actually sa bawat isa. Ano yung palatandaan na tayo po ay ligtas? Actually, nasagot na to ni Kuya, pero sinabi ni Kuya kanina yung sagot. Pero yun, tingnan natin kung nakinig po kayo. Okay? Ano yung palatandaan na ikaw ay ligtas? No? Ikaw, masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay ligtas? Ano yung palatandaan na ligtas ka? So sabi ko nga po kanina, sa tanong ko, lahat po ay gusto kong marinig. Pagbuhay po. Sige, Gab. Ano, Gab? Pagbuhay daw po. Pagbuhay? Tama ba yung sinabi ni Gab? Pagbuhay. Pagbuhay ka? Tama ba? Binuhay. Okay, kapag binuhay ka ng Panginoon. Yes, no? Dapat lang. So, yan po yung tanda. Pero, yes, tama po yun. Pero yun nga yung palatandaan. Sige, ma'am. Yun, yung bagong creature ka. Dito sa 2 Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Okay, amen. Paano malalaman na bago ka na? Wala naman nagbago sa atin. Ito pa rin, no? Pero yes, tama po yun. Yung bagong nilalang ka na. No, pero paano natin malalaman na tayo'y bagong nilalang na? Sige, Ara Joyce, ikaw naman. At ikaw ang representative ngayon ng Mendez. Wala si Arshan, no? Nasaan kaya si Arshan? Sige, Ara Joyce, baka may share ka. Yung yung parang yung patunay is yung life ng isang tao na hindi na yung sarili mo yung nasusunod, kundi yung kalooban na ng Panginoon. Okay? So yan, no? Parang specific na pagbagong nilalang ka na, hindi ka na yung nasusunod, no? But yung kalooban na po ng Diyos. So dapat lang po talaga na yun ang nakikita sa buhay ng bawat isa. So yun po ha, mga kapatid. Sige, anyone, baka meron pa po. Sige, ma'am. 10-11. 1 Corinthians 6:10-11. Mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura o ang mga manggaganso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.
At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Anong version? Anong version? 1 1 Corinthians 6, 10-11. Ito ba yun? 1 Corinthians, sorry. 6, tol? 6, chapter 6. Parang sa 9 magsisimula eh. 9 magsisimula. 9. Okay, so ito po yung parang mga specific na mga terms, no, na, okay, basahin ko, maganda to na, para makita talaga natin na wala na to mga ganito dapat, no. Di ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga binabae, mga nakiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasaki, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Yung salitang noon talaga, no? Lagi niyo po yung tandaan. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, ibig sabihin, yung mga talaga, inaring ganap, no? Sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. At dito nabanggit yung Espiritu ng ating Diyos. So, akin lang pong bibigyan ng highlight. Nasagot na po ito ni Kuya kanina. Ang palatandaan po talaga na tayo ay niligtas na or ligtas na is yung banal na Espiritu. Okay? Banal na Espiritu or Espiritu Santo. Bakit po? May babasahin po ako mga verses, no? Ano bang unahin ko? Okay. So, bakit po banal na Espiritu? Ito lang, kanina ko lang din po. Actually, kanina po, lagi ko iniisip, ano bang sasabihin ko dito sa verse 12, 13, at 14? Gaya na sabi ni Kuya kanina, ang hirap, no? Ako din po nahirapan talaga. Sabi ko, this is very basic, pero bakit wala akong masabi? Wala akong makomento? Parang ganun ba? So kanina, yakap-yakap ko lang yung Bible, nagbabasa ako, tapos ipipikit ako, tapos nagpipray ako, babasa ako hanggang sa nakatulog, tapos ganun po talaga ako kanina. And then suddenly, mga 2:45, ewan ko, sabihin kong napuspos no ng Espiritu Santo. Talaga, bigla na lang talaga pumasok tong lahat ng mga ito. May mga naalala akong mga verses. So let me share it to you, mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan, ito, ewan ko lang kung alam nyo na to or ito ay bago sa inyo. Ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Hindi na yung bago sa inyo, no? Pero let me be specific. Ang kaligtasan ay gawa po ng Triune God. Okay? Gawa ng Ama, Diyos Ama, gawa ng Diyos Anak, at gawa ng Diyos Espiritu Santo. Saan natin makikita yon na ito talaga ay gawa ng Diyos. Pag sinabi natin Diyos, the Triune God. No, minsan kasi kapag sinasabi natin gawa ng Diyos, inisip lang natin yung God the Father. Or minsan yung Son. And nakakaligtaan natin yung Holy Spirit. But the amazing thing, no, na nabasa at napag-aralan ko din kanina is yung Ephesians 1. Ephesians chapter 1, teka lang po Ephesians chapter 1, simula sa verse 3 hanggang 14. It will show us, ipapakita nito na ito ay gawa ng Triune God. Tingnan natin, verses 3-6, gawa to ng Diyos Ama. Tingnan nyo verses 3 hanggang verse 6. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ina-highlight dito is ang Diyos Ama. Okay? Na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa sangkalangitan. Verse 5. Tayo'y itinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak, Diyos Ama, sa pamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. So you see? And in verse 6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob
niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. So you see, verses 3 to 6 talks about God the Father. Okay? And Ephesians 1 is about salvation. Patungkol yan sa pagliligtas. And dito naman sa verse 7 hanggang 12, ito ay patungkol sa Diyos Anak. Okay? Tingnan nyo yung huli. Sa pamagitan ng minamahal. Sino yung minamahal? That talks about Jesus Christ. And tingnan nyo yung shifting ng pagsusulat ni Pablo dito now focuses sa Diyos Anak. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan. Yung Kanya dito hindi na Diyos Ama, no, but specifically sa Diyos Anak. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. That's Jesus Christ. Na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. And in verse 8, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. And verse 9, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin ng Kanyang itinakda kay Kristo. You see? Through Christ. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. Sino? Christ, again, na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. In verse 12, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. So mababasa nyo from verse 7 to 12, it points to Christ. Ano yung ginawa ni Christ sa pamagitan ni Kristo? Now, here comes the third persona ng Triune God. Sa Kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo'y sumampalataya sa Kanya, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. And verse 14, siya. Ito yung sagot sa tanong. Ano yung katibayan? Ano yung sign? Ano yung palatandaan? Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. So you see, salvation is work of God. Triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And yes, very important thing. Di ba makita nyo, no? Na sa pagtatalaga at pagpili ng Diyos Ama, isinagawa niya ang kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo at ang katiyakan ay nasa Espiritu Santo. The complete work of salvation. You see? Ako lang, no, mga kapatid, ngayon ko talaga nakikilala yung Espiritu Santo. Ngayon ko nakikita yung, grabe talaga yung basta. Kaya kanina, ang nasabi ko na lang talaga, no, salamat sa Kanya. Napagano na lang talaga ako na yung Espiritu Santo talaga ang tanda na tayo'y ligtas. Now, meron pa po akong mga verses na babasahin para po sa inyo. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Tingnan natin yung sabi dito, no? Sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa pamagitan sa kaligtasan sa pamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Now, very specific lang po yung ipupunto ko dito. Na ang tanda na tayo po iniligtas ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pero ano yung napaka-distinct na tatanging ginawa ng Espiritu Santo bilang tanda na tayo po ay ligtas? Yung pagpapabanal. Set apart. Okay? Pagpapabanal. And dalawa po yung yung salitang sanctification. Dalawa po yan, yung positional and yung yung isa tol? Positional tsaka yung progressive. Progressive ba yun? Nakalimutan ko, pero dalawa yun eh. Positional, ibig sabihin mula pa man nung sa simula, tayo na po ay sinet apart na. That's positional sanctification. No? Tayo pinabanal na ng Espiritu Santo. You see, even po sa simula pa lang, yung sinasabi natin na, di ba, ang iniisip natin, tayo itinalaga na ng Diyos Ama
mula pa man nung bago pa man mangyaring lahat, di ba? Actually, hindi lang po pala yun, but pati po yung pagpapabanal sa atin. That was already done even before the beginning of time by the Holy Spirit. By the Holy Spirit. And sabi rin po sa ito, makita nyo pa rin po itong triune work pa rin. 1 Peter chapter 1 verse 2, ano pong sabi dito? Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Heso Kristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. No, ito yung parang opening statement ni Pedro sa kanyang sulat. So you see, still, may kita nyo dito yung triune work, no? Itinalaga ng Diyos Ama, ginawang banal ng Espiritu Santo, at winisikan ng dugo ni Heso Kristo. So you see, again, yung i-highlight ko lang po dito yung pagpapabanal, no? Sanctifying work of the Holy Spirit. Ang senyales po, ang tanda po na tayo ay ligtas is yung nakikita po sa atin yung sanctifying work ng Holy Spirit. Mga kapatid, makinig po kayo dito. This is very important. Yung sanctifying work of the Holy Spirit. And natandaan ko, anong tawag doon, Tol? Yung golden chain? Ano yun? Sa Latin ba yun? Ano yun? May tawag doon si R.C. Sproul eh. Solutus. Kalimutan ko. Solutus pictus. Anyway, the golden chain, di ba, Tol? Yung, anong una doon? Yung pinili or itinalaga? For new. And then, called? Predestined. Predestined. Yes. For new, predestined, called, sanctified, glorified. Justified, called, justified, sanctified, glorified. Tama? Wala na yata yung sanctified. Yes. Wala yung doon sa verse talaga yung sanctified, di ba? Verse. Pero kung babasahin natin yung parang nandun yun yung in between, yung parang kumbaga yung justification by faith, after talaga nun is yung sanctification, no? Yung sanctifying work ng Holy Spirit. Now, may binanggit po dito na verse again in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Very specific po. Ito lang gusto ko lang i-ano sa lahat sa mga nakikinig diyan, no? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Again, the sanctifying work of the Holy Spirit. Pagpapakabanal na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Okay? Actually, the English translation is sexual immorality. Okay? Bakit ako nag-decide na ilagay talaga tong verse dito? Kasi very specific lang talaga din si Pablo sa sinabi niya. Maybe dahil ito yung issue doon sa Thessalonica, sexual immorality. Pero lagi natandaan ko din kay Costihin. Ito yung core team kasi, 'di ba? May pinapagawa ko sa inyo dati yung self-control. Hindi ko na pinagawa sa inyo. Basta. Pero again, makikita nyo doon, no? Binanggit talaga, ito ay sa Bible naman talaga. Parang 3 major na mga warnings talaga, no, na binibigay. Isa doon sa 3 is yung sexual immorality. Yung sin ba na laging pinapaalalahanan. Ano yung 3, Tol? Basta ang naalala ko talaga is sexual immorality. This is very prevalent talaga. Pag sinabi nito yung prevalent, napakaano talaga nito. Yung kumbaga, dito talaga halos lahat na po-fall. Kasi ito po isa sa mga secret sin. Bakit po? Kasi ito yung bagay na pwede nating itago. Pwede nating itago at kaya nating itago talaga tong kasalanan na to, no? Yung tipong haharap ka sa marami, sa kapatiran, and then yun pala may ginagawa kang ganun at 'di ba, din sa kadiliman, no, sa pagtatago na yun. So, gusto ko lang po talagang ipaalalahanan ng bawat isa. Be careful on this, no? Kasi hindi talaga, no? Sabi nga, maraming nagsabi, nabasa ko, ano yun, yung ang pagkadapa or pagkadapa ng isang tao ay hindi
talaga nagmumula sa public na ano, but yung sa private niya talaga na buhay. Hindi ko lang maano sa Tagalog, pero alam kong lagi niyo yung nakikita sa mga post ko. So, be careful on this, mga kapatid. Lalo na dyan sa mga kabataan, lalo na dyan sa mga college, even high school, no? Marami ng cases na mga ganyan, sa mga hindi pa kasal. No, be careful on this. Do not fall on this kind of sin. Masama yung tatlo eh. Ito lang yung gusto kong i-highlight for now. And one more thing, 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 6:19, sabi dito. Okay, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Ito yung gusto kong i-highlight, yung pagpapabanal. Pagpapabanal is this, hindi na kayo sa inyong sarili. I mean, kumbaga, you are set apart. Kasi pag sinabi po nating sanctify, set apart, ibig sabihin, ano ba sa Tagalog? Basta, you are set apart for a very specific reason. And that is for the glory of God. Para magamit ng Panginoon. Okay? Para sa Panginoon, shall I say. No? So, that is the mark of a true Christian. Okay? That is a mark of a true Christian. That you have the Holy Spirit, yes. And anong work ng Holy Spirit? He will sanctify us. Okay? The continuous sanctification, setting apart. Hindi lang po yan about sa hindi ka na gumagawa ng kasalanan, but parte yon ng pagiging iba mo dito sa mundong ito. Kasi you are not part of this world anymore. Hindi ka na parte ng mundong ito eh. So your lives, our lives, 'di ba? Sabi niyo nga, buhay na sumusunod sa Diyos. Yes, tama 'yun. Ibig sabihin kasi you are set apart for specific use, and that is for the glory of God in obedience to Christ. Naintindihan niyo po 'yung mga kapatid? So ibig sabihin ito ay nakikita talaga sa buhay natin, yung sanctifying work of the Holy Spirit. That you grieve so much sa kasalanan kapag nakagawa tayo ng kasalanan, no? Yun nga yung new creation na tinatawag. So kapatid, no, examine yourselves, no? Examine yourselves. Sabi nga, meron akong sinend sa His Core team, no? Sabi doon, if you profess to be a Christian yet you find full satisfaction in worldly pleasure and pursuits, your profession is false. No? Kung ang delight pa rin natin, yung kaligayahan pa rin natin, yung kasalanan, yung makamundong pamumuhay, then that's a warning. That's a warning sa mga taong iyon na maybe yung pagsasalita mo na ikaw ay Christian ay hindi totoo. Okay? It must be possessed. Possessed. Nasa buhay talaga yan. Hindi sinasalita. Hindi inihahayag lamang. Hindi pinoprofess lamang, mga kapatid. Okay? Totoo po yun. Totoo ang kaligtasan. Kapag sinasabi kong naniniwala ka na totoo ang kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, dapat maniwala ka din. Dapat naiintindihan mo na totoo din yung gawa ng Espiritu Santo. Kasi nga it is triune work. Itong kaligtasan is a triune work of God. Naintindihan niyo yun? Kasi madali sa atin na maniwala na ang pagpili ng Diyos Ama. Di ba? Alam kong naintindihan niyo yan. At madali ding paniwalaan yung kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Di ba? It's easy to believe. But, ito yung bagay na lagi nating nami-miss out eh. Ito talaga, in my experience, yung lagi nating nami-miss out, yung work of the Holy Spirit. I'm not trying to be yung mga Pentecostal na mga but biblically speaking, totoo ang pagpapabanal ng Espiritu Santo sa buhay ng totoong inililigtas ng Panginoon. The Holy Spirit. Okay? So, yun po ang gusto kong i-share, no, patungkol dito sa verse 12. I hope na nagkaroon nito ng malaking paalala, reminder at pagpapalakas sa mga nakakarinig. Makinig po ang may pandinig, no? I was really praising God nung
yung nagpe-prepare ako dito, lalo na po sa verse 12. So, yun lang naman po ang aking may share sa inyo patungkol po dito. Baka meron po kayong dagdag na Tol, baka may additional ka. Ayun. So, amen Amen and amen. So, Triune God. Actually, magko-comment lang ako dun sa mga nabanggit na ng mga verses. So, none of those verses or wala dun sa mga nabanggit na verses na nasa scriptures na magsasabi na merong iisang persona lamang ang Diyos. So, klarong-klaro naman na sa atin. And kung meron man na hindi nagsusubscribe sa ganung katotohanan, hindi ko na po sasabihin sa paniniwala, no? It is not just a belief, no? It is the truth, no? Pag you are hearing from God, because God speaks through His Word, no? Wala na po siyang ibang ginagamit kundi ang kanyang salita. Kaya we totally subscribe to Sola Scriptura po. Wala pong iba tayong pagkakatiwalaan kundi ang Diyos, no? Sa kanyang salita kay Kristo. Bakit hindi ko po nababanggit yung Espiritu Santo, no? Kay Kristo? Sapagkat ang tinatakan ng Espiritu Santo, ang ultimate na makikita dyan ay sa taong yan ay siya ay memory verse, tumalapit sa liwanag kay Kristo. Sapagkat siya ay namumuhay sa katotohanan upang malinaw na maihayag, di ba? Na ang lahat ng bagay na ito ay nagmumula sa Diyos o kinalulugdan ng Diyos o naayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Kanina natuwa lang ako, sabi ni Ryle. Hindi po ako yung parang Pentecostal. Well, talaga nakikita natin yung naandun tayo sa pagpapakita ng gawa ng Espiritu Santo. But above all, hindi tayo lumilihis sa katuruan na ang ano lang yung meron tayo? Si Kristo po lamang. Christ alone. Yun yung natin yun yung yun yung natin yung tawag dito, meron tayong doctrines of grace, meron din tayong 5 solas, and one of the 5 solas is Solus Christus. Okay? Christ alone. And anong pinag-uusapan natin dito sa gospel na inihayag sa mga pastol sa pamamagitan ng hukbo o ng mga anghel, 'di ba? At yun nga yung 12 actually yung 12, yung bata na nasa manger, and that is Jesus Christ. So that is the sign that you are being sanctified, kasi lalo mong nakikita yung pinagmulan ng lahat ng bagay, yung John 1 verse 3, John 1 verse 3. So yun, kumbaga makikita natin hindi talaga kalaban ng Espiritu Santo si Kristo. So kung merong magtuturo ng tol, baka magamit mo lang rin yung perfectionist theology. Hindi tayo nagsusubscribe sa ganun. Hindi natin tinatanggap yung any perfectionist theology. Kasi alam naman natin na though we are sanctified to holiness, but we are still sinners. We are still sinners. Hindi ko po sinasabi to para maging kayo na okay, pwede na talaga tayo magpakasala. Hindi po. Mali po. Kung ganun po ang pag-iisip nyo, mali po ang inyong theology. Hindi po ganun ang ating tinuturo dito. Hindi po natin pinipigilan ang Espiritu Santo, kasi hindi natin kayang pigilan ang Espiritu Santo. Tayo ang magsasubmit, hindi ang Espiritu Santo ang magsasubmit sa atin, no? Kaya kung may nakikita kayong mga nagsasabi na sila ay pinaghaharian ng Diyos, pero
kung utos-utusan lang nila ang Espiritu Santo, no? Hindi po yan talaga, mababang pagtingin po yan sa Espiritu Santo. So yun, tama yung sinabi, no? Kung wala kang Espiritu ng Diyos, meaning Holy Spirit, hindi ka sa Kanya. No? You are not a Christian. No? You are not a Christian. So yun, that is not to condemn. That is to judge righteously. Okay. At yung may mga spirito ni Kristo, yun nga, lalapit talaga sa ilaw. No, that's the tanda talaga, no? And so one of the tanda, tapusin na natin ito. Verse 13. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos. Ito yung tanda din talaga para sa mga pastol na sinabihan, no, ng Espiritu Santo, no? Anong pagsabi nung anghel, ito ang tanda, makikita niyo sa sabsaban. And then suddenly multitudes, no, of angels appeared. Ano ginawa nila? Nagpupuri sa Diyos. And one thing, no, na yes, again, ito ay ang tanda na ang lahat talaga ng ito, yung pagliligtas po ay tanging gawa po talaga ng Diyos. No? I mean, may imagine nyo yun, although we lack of time, no, pero I will try na yan po ito, no. Na-imagine nyo ba, yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, there was, yung parang, siguro matatawag nating celebration or yung, talaga yung grande na, alam nyo yun, pagpupuri sa Diyos. You see that? The birth of Christ, yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, resulted into a grand tawag dyan, grand worship, no? Pagpupuri sa Diyos. Why? Verse 14. Luwal, ito yung sinabi nila, di ba? Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Now, yung sinabi dito na luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, no? Ang kapanganakan ng Panginoong Hesus sa mundo ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. You see? Naririnig niyo po yun? Yung kapanganakan ng Panginoong Hesus sa mundo, ang siyang, makita niyo dito, yung nagbigay talaga ng kaluwalhatian. Okay? Nagbigay ng papuri sa Diyos. Okay? Ito ay ang mga salitang, yun nga, yung luwalhatiin, no? Ang Diyos, yung mga salita na yan, yung ginagamit sa pagtataas, pagbibigay ng puri, at pasasalamat sa Diyos. At yung pag sinasabi nating glory to God, ito rin po yung paghahayag ng kanyang kabanalan, kadakilaan, at katapatan, no? Kapag sinasabi nung ganun. So, kung ma-imagine nyo po, no? Again, ulitin ko, yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, that gives glory to God. No? And ibig sabihin, yun ay kalugod-lugod sa Panginoon. You see? Bakit ko po yun nabanggit? Kasi, yung next na phrase, at sa lupa'y kapayapaan. Lupa. No? Sino ba yung mga nasa lupa? No? And tunay nga na ito po ay nagbigay ng kapayapaan. Yung kapanganakan ng Panginoong Hesus ay ang nagbigay ng kapayapaan para sa mga tagalupa, in which tayo ng mga tao na, listen carefully, na kailanman ay walang kakayanang makaharap at makapunta sa presensya ng Panginoon. Di ba? Wala. Why? Romans 3:23, we fall short of the glory of God. Mamaya gagamitin ko po yan. Ngunit, ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ang pagpapakita na ang Diyos na mismo ang pumunta sa presensya ng mga makasalanan. 'Di ba? Upang magkaroon ng kapayapaan o pagkakasundo. Kaya nga po kung matatandaan niyo po sa 2 Corinthians 5:18 to 19, no? Kung matatandaan niyo po yung verse na ito, lahat ng ito ay mula sa Diyos. You see, lahat ng ito ay mula sa Diyos. And na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. 19.
Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagsundo. So you see, the very act na ipinanganak ang Panginoong Hesus sa lupa, mula sa kataas-taasan, na yung pagpapakita na ang pakikipagsundo ay mula talaga sa Diyos. You see? Mula sa Diyos. At para kanino yon? Sino? Para kanino yung kapayapaan na yon? And then very specific. Verse 14. Sa mga taong kinalulugdan niya. Now, this is a very interesting phrase. Sa mga taong kinalulugdan niya. Now, balik lang po ako doon sa unang sinabi, no? Verse 14. Luwalhati sa Diyos. Glory to God. Bakit nangyari yon? Nung ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Now, in the last phrase, sabi diyan, sa mga taong kinalulugdan niya. Sino bang kinalulugdan niya? May mga tao ba siyang kinalulugdan? Well, walang sino man. Again, kaya nga po, siya na mismo ang pumunta dito para makipagsundo. Why? Kasi pinapakita doon na walang sino man ang makakapagbigay ng kalugod-lugod sa kanya. You see? Walang sino man ang makakapagbigay ng kahit anong kalugod-lugod sa kanya. Sabi nga sa Romans 3:23, tayong lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. You see? Yung word ba, no? Na kaluwalhatian. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian niya. Kahit anong gawin natin ay hindi ito kalugod-lugod sa kanya. Ito hindi maaring maisali sa ginawa ng mga anghel sa verse 13. Di ba? Yung ginawa po na pagluluwalhati ng mga anghel sa Panginoon, hindi kailanman, hindi natin yun magagawa. At ang pagpunta ni Kristo ay patunay na hindi natin magagawa at tanging pangangailangan lang natin ay ang tagapagligtas. Yun lang talaga ang meron tayo, yung pangangailangan ng tagapagligtas. Sa makatuwid, ang kanyang mga kinalugdan ay mga taong hindi po nakakapagbigay ng kaluguran sa kanya. Kasi wala pong makakapagbigay. So yung sinabi ditong sa mga taong kinalugdan niya, ang ibig sabihin po nito is ito yung mga taong pinili niya na naayon sa kung ano ang kalugod-lugod sa kanya. Ang sarili niyang desisyon po, yun po yung nagbigay ng kaluguran sa kanya. Okay? Hindi po yung mga taong pinili niya ang nagbigay kaya yung binabanggit ito na taong kinalugdan niya, hindi po yun yung tao ang nagbigay ng kaluguran. But yung desisyon niya, yun yung kalugod-lugod sa kanya. Bakit ko po yun nasabi? Basahin ko lang po sa inyo very quickly. Ephesians 1. Balik tayo sa Ephesians 1. Ephesians 1:5-6. Tingnan niyo po yung wordings ito. Maganda to sa English Pero tingnan natin sa Tagalog muna. Tayo itinilaga sa pag-ukup upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Verse 5. Ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Kung babasahin mo sa Tagalog, parang parang more on yung parang siya yung yung kasi mabait, parang ganun ba, no? Pero actually, kung babasahin natin sa original writing or kahit sabihin na lang natin sa English, tingnan niyo po to sa English. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Okay? And meron pa mas maganda to, yung sa ESV. Basahin ko po yung sa ESV, no? Teka lang po Basahin ko sa ESV. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the ito ba yun? Okay. Purpose of His will. Okay? Hindi ito yung hindi ito yung New King James. New King James. Ano yun? Basahin mo na. Good pleasure of His will. Tama? According to the good pleasure of His will. And then yung pleasure po na word ay nagmula po sa word na yun nga yung delight. Delight. Kung saan siya natutuwa. So mababasa natin doon na yung pagpili niya, yung desisyon niya na piliin, yun mismo yung kalugod-lugod sa kanya. Yung pagpili niya.
Hindi yung taong pinili niya ang nagbigay ng kaluguran sa kanya, but yung desisyon niyang may piliin, yung pagpili, yung act of choosing. Kumbaga, yun yung nagbigay, yun yung kalugod-lugod sa kanya. Sorry kasi short time lang, pero sana na-gets nyo. Tol, final words. Okay, yun. Alam ko, naunawaan nyo, no? Pero, isa talaga sa yung nag-i-enjoy ako, yung ngayon ko lang kasi talaga nalalaman yung meron pala talagang tinatawag na love of complacency ang Panginoon. Pag sinabing complacency, hindi po yan yung negative na, oy, ikaw, Jello, nagiging complacent ka na. Well, tama naman yung paggamit nun sa akin. Kasi kumbaga, sapat na sa akin kung ano yung ginawa ko. Kaya, bakit may gagawin pa ba akong bago? Di ba pag sinasabi, oy, you are being complacent, nagiging panatag ka na. Okay? Ganon, parang ganon, no? Pero sa Panginoon kasi, yung sabi ko nga sa inyo, it is His, for the pleasure of His will. Kumbaga, it is His pleasure. Kumbaga, dito siya nalulugod. Kaya, sino tayo, di ba? Sabi nga ni Paul sa mga Roma, no? Taga Roma, sa 9 verse 20, no? Sino ka? Sino ka ba? No? Hindi yan para ibaba ka. Well, dapat alam mo talaga na mas mababa ka at ang Panginoon ay nasa itaas. Pero even yung nasa taas, no? Yung kataas-taasan, He is most God, most high. He chose out of His love of complacency, His pleasure, no? Kung ano lang yung kinalulugdan ng Diyos. Kaya yung pagkakasabi talaga ni Lucas sa 14, no? Actually, hindi lang si Lucas yun. That is quoted from Old Testament. Pagka kinalugdan ka ng Diyos. Kumbaga, kinalugdan ka niya. Hindi ikaw ay kalugod-lugod. That is not your kumbaga, that is not descriptive of you. Sabi nga ni Ryle, 'di ba? Si Pablo din na nagsabi, lahat tayo ay we fall short of the glory. Hindi natin kayang luwalhatiin ang Diyos. No? Sapagkat bakit meron sa atin? Pusong mapaglinlang, utak na mapaglinlang, at sa kanya tayo yun talaga yung natin. Wala na po tayong talagang free will, no? Kasi our minds are trapped, no? Trap siya. Kumbaga, yun nga, total depravity, no? One is unwilling, hindi lang siya incapable, no? Hindi niya kaya, hindi talaga siya willing. Pero Lord willing, God willing. Kasi ang Panginoon lang ang may free will. And it is His will na kalugdan tayo. Kumbaga, sana nakikita niyo yun, no? Kumbaga, kanina yung work of salvation, monergistic. Ngayon, yung kaliwalatian ng Diyos, siya pa rin ang nagbibigay sa kanya. Ano ba to? Ano ba tong Diyos nyo? Bakit ganito? No? Well, that's God. No, hindi mo kayang hindi mo tatanungin saan lumikha sa iyo. Bakit mo ako nilikha na ganito? Bakit mo ako kinalugdan? 'Di ba? Napaka antithetical na tatanungin, bakit mo ako kinalugdan? No? Well, tama naman, napakagandang, ganun talaga ang tunay na Kristiyano, ganun talaga ang magiging kumbaga, sagot sa Diyos. Bakit mo ako kinalugdan? Ang sama-sama ko. Ang dumi-dumi ko. Ni hindi nga kita pinipili, no? Ni hindi nga ako makapagdasal na hindi ko dinidisiplina ang sarili ko sapagkat kung ano ang gusto ko ay siyang hindi ko ginagawa. Pero bakit mo ako kinalugdan? No? Yung ganung tanong, maganda 'yon, no? Kasi nakikita mo talaga na hindi ka kalugod-lugod. Pero sabi ni Lucas, at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ibig sabihin, hindi nagmumula sa iyo yung pagiging kalugod-lugod mo. Nagmumula yun sa Diyos. And yun nga, lagi natin i-remind yung sarili natin of the scripture. Ephesians 1 verse 5. To His glorious will. Bakit glorious will? Kasi yun yung nag-glorify sa Kanya eh.
His own will. The pleasure of His will. That is glory to Him. Diba? That is praise to His glory. Na may pakita sa atin, oy, kinalugdan ko kayo. Diba? Hindi natin yun madi-discount sa Panginoon kasi siya ang may-ari ng lahat. Diba? So sana nagiging sana matuwa na lang tayo. Bakit na lang parang binibigay. Kasi binigay naman talaga eh. Yun ang mali sa atin eh. Ayaw natin pag binibigyan tayo, gusto natin tayo ang gumagawa eh. Okay? So, yun. Amen. So sana nagiging clear na po yung glory, no? Yung glory to God, no? Glory to God. So kasi lagi nating sinasabi yun eh. So sana naging malinaw po yun sa atin. So, salamat po sa pag-i-stay sa atin kahit nag-overtime tayo. Next week, magpapatuloy po tayo sa verse 15. So tayo po ay manalangin for our closing. Let's pray. O Diyos, ang aming mga labi ay kailanman hindi makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Pero salamat, O Diyos, sa pribilehiyo at sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin na sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo ay nakapagbigay kami, salita kami ng papuri sa iyo, O Diyos. At ito'y katanggap-tanggap dahil ito ay sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Lord, salamat sa pagpapabanal, sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Na tunay ngang ito'y tunay, totoo sa aming mga buhay dahil kami lumalapit sa ilaw, sa iyong anak na si Hesukristo. At naunawaan namin na tanging meron kami ay siya lamang, O Diyos. At salamat dahil ito'y buhat mo, ito'y galing sa iyo. Ito ay sa pamagitan ng iyong pagpapasya na siyang kalugod-lugod sa iyo. Purihin ka, O Diyos, ikaw lamang. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan, salamat po. May Bible study po yung mga tatay-nanay, no? Mamaya 7:30. So, salamat. See you po bukas sa NPHP 7 p.m. Salamat, Tita Che, Tita Susan, Gab. Casey, Ara, thank you. Casey, see you sa March. Bye. Bye-bye. Bye-bye.